Fiang's POV. Inangat kong kamay para makipag-high five sa kanya. Masarap sa teng ang sinabi nito at lalo ko naging proud sa pamilya ko. Natutuwa rin ako kay Patrick, napansin ko. Mula nang dito siya sa amin na natili, ang laki ng improvement niya, lalong-lalo na sa school. Naging seryoso sa pag-aaral. Di ko alam kung dahil ba yon sa minsang pagkausap sa kanya ni Dad. Nalaman kasi ni Dad ang history ni Patrick na ilang beses na kick out dahil sa mga kalokohan. Ngumisi siya sa akin, pinilit alisin ang pagiging seryoso. Kaya sana, habang buhay mo nang italisay si Ate Fiang, medyo nag-aalala ako sa kanya eh. Baka kapag di ikaw nakatuluyan ni ate, baka wala nang magtyaga sa ugali niya. At least ikaw, alam ko na kaya mo siyang i-handle. Ganun daw kasi pag magkaugali kayo, talagang magkakasundo. Kumunot ng bahagya ang noo ko. Magkaugali ba kami ng ate mo? Parang di naman. Oo no, pareho kayo may saltik. Ani Patrick, sabay tayo sa upuan. Kumaripas ng takbo palayo habang tumatawa. Hoy, aba, loko yun ah. Natawa na lang din ako habang napapailing. Matapos ko ligpitin ang pinagkainan niya, bumalik ako sa taas para tingnan kung gising na si Fiang. Pagpasok ko sa kwarto, balot na balot pa rin to sa kumot. Sumampa ako sa kama para tabihan siya. Niyakap ang kamay ko sa bewang niya habang nakatalikod sa akin. Gising na, my loves. Kain na tayo. Ipinaghanda na kita ng almusal. Bulong ko sa bandang tenga niya pero wala itong imik habang nakapikit pa rin. Sige na, tayo na baby kong dragon. Gutom na ako kapag di ka pa bumangon makikita mo, ikaw ang aalmusalin ko rito. Matapos kong sabihin yon, pinaulanan ko to ng hagkan sa balikat na nagpakistot dito. Hindi ko inaantok pa ako ano ba? Reklamo nito. Tinulak ang mukha ako palayo at tinaklob sa mukha niyang kumot. Sinulyapan kong orasan at nakitang alas 9 na ng umaga. Buti na lang Sabado ngayon. Dahil ayaw pang bumangon ni Fiang, tinotoo ko ang sinabi ko. Pumesto ako sa bandang paanan nito at tumuloy ako sa ilalim ng kumot para siya ang gawing almusal. Lalo na't alam ko, wala pa tong saplot dahil matapos kagabi hindi na kami nagbihes at diretso nang natulog. Kanina lang ako nagdamit pagkagising ko dahil kailangan kong bumaba sa kusina. Alam ko aware si Fiang sa ginawa kong paghiwalay sa mga binti nito. Dahil nung una parang ayaw pa. Pilit niyang pinagdidikit pero wala ring nagawa dahil mas malakas ako sa kanya. At makalipas sa ilang sandali, sabay ni naming naabot ang sukdulan. Yun dapat na pagising ko kay Fiang na uwi na naman sa pagsasalo at nakadalawang rounds bago kami parehang bumaba sa kama. Sabay na rin kaming pumunta sa banyo para saglit na maligo. Fiang's POV. Si Patrick kumain na? Tanong ko na magkaharap kami ni Indigo sa dining. Napansin ko lahat ng luto nito, paborito kong almusal. Oo, tapos na. Nauna na kanina. He replied, looking up at me after serving himself. Gusto mong kape? Bahagya akong umiling. Hot chocolate lang. Tumayuto at pumunta sa counter para gawa ko ng hot chocolate. Pinagmamasdan ko siya mula sa likuran. Iniisip paano ko sasabihin kay Indigo ang totoong dahilan ba't ako tumigil sa pag-inom ng kape, that I was pregnant. Di ko alam anong magiging reaksyon ni Indigo lalo na't di naging bahagi ng kontrata na napagkasundoan namin ng pagkakaroon ng anak. Sa totoo lang, di ko inaasahang mabubuntis ako. Ang totoo, pareho kaming gumagamit ng proteksyon. Bago pa kami isal, lalo na nung binanggit nito sa akin na magsasama kami sa isang bubong at matutulog sa isang kwarto, inihanda ko ng sarili ko. I've been taking birth control pills though he didn't know about that, so I'd still be using protection. Pero di naging consistent yung pag-inom ko. Nung nalaman kong sitwasyon ni Fatima, 2 linggo akong nagpahinga para bantayan siya. Di ko napagtuunang pansin ang pills ko. Wala rin that time si Indigo sa bahay, nasa kanila. Kaya nawala sa isip kong pag-inom and now here I was. Nag-aalala paano nito tatanggapin ang di inaasahang balita ng aking pagbubuntis. Would he be happy to become a father so soon? Somehow I doubted it. If anything, I worried I'd end up feeling like I was raising 2 kids, our child and Indigo himself. Maalaga si Indigo, oo, pero minsan ang maturity nito questionable. Ate Fiang, kasabay ng pagbalik ni Indigo sa pwesto niya at ang paglapag niya ng bag sa harap ko, meron din tong tinimpla na para dito. Ay siyang pagdating naman ni Patrick sa may dining. Nakahinto ito sa tapat ng doorway. Aalis lang ako. Saan ka pupunta? I asked, curious. Pupuntan ko si Ate Fatima sa apartment niya. Di na to nagbigay ng ibang detalye bukod sa pagdalaw kay Fatima. Pero bago umalis, nag-send ako sa bank account niya ng pera para makapag-grocery si Fatima. Kahit alam kong di nito yung kailangan dahil suportado siya ni Mrs. Villar, gaya ng pangako nito.
Nagbilin din ako bigyan ng cash si Fatima pandagdag sa allowance or kung may gustong bilhin para sa sarili niya. May lakad ka ba ngayong araw? Ani Indigo, nakaangat ang tingin sa akin, busy ang bibig sa pagnguya. Let's go shopping then, 1 taon na tayo, pero sa grocery pa lang kita nakasamang mamili? Dahil naging abala kami ni Indigo sa pamimili, hindi pa rin ako nakahanap ng tamang pagkakataon para sabihin sa kanyang tungkol sa pagbubuntis ko. Siguro magkakaroon lang ako ng lakas ng loob na sabihin to pag nakauwi na kami. Di ko kasi nasabi yun sa kanya na anniversary namin dahil binunga nito sa akin ang tungkol sa divorce. 35,287 pesos po sir, nakangiting sabi ng babaeng cashier kay Indigo matapos iscan lahat ng pinamili. Mga damit yon, couple shoes at may lingerie na ito mismong pumili para sa akin. 35,287? Ang mahal naman, baka naman pwedeng 287 na lang. Indigo said with a grin. Agad akong tumalikod sa counter at kinublihan kong mukha gamit ang palad sa kahihiyan. Akala ba nito nasa palengke siya? Hindi po sir, natatawang sagot ng kahera. Lo, ang damot, mall naman namin to. Binalingan ko siya para sama ng tingin at tigilan ng pakikipagtawaran sa kahera. Pero akong natigilan na makita na may inabot tong black card habang nakangisi. Here. 1 taon na kami nagsasama pero di ko alam na may black card pala siya. The kind of card that probably wouldn't even flinch if I decided to buy 5 yacht with it. Nabutan kami ng lunch sa mall kaya nag-decide kami dito kumain. Total, marami naman restaurant sa loob nito. Matapos mahain ng pagkain, nagpaalam si Indigo na pupunta sa banyo. Habang naghihintay sa table, biglang nag-beep ang phone ko. Kunot na ako na makita ang pangalan ni Dad sa screen, pero ang mensahe nitong talagang di nagpakalma sa akin. Dad, go to Fatima's apartment. Kailangan naging mag-uusap. Pumunta ka mag-isa at huwag mong isasamang walang utak mong asawa. Isang masakit na pakiramdam ang namuo sa aking puso. Ano ang karapatan niyang pagsabihang walang utang ang asawa ko? Ako lang may karapatang magsabi nun kay Indigo, no? Natagpuan ko ang sarili na nakatingin sa restroom at iniisip gaano pa katagal sa Indigo and what could be so important that Dad wanted me to come alone. Di ko na malay nakatayo na ako sa upuan at lumabas ng restaurant habang nagtatype na message for Indigo. Mauna ka nang kumain, may pupuntahan lang ako, hindi rin ako magtatagal. Dahil sa sasakyan ni Indigo ang gamit namin kanina, napilitan ako sumakay ng taxi para magpahatid sa apartment ni Fatima. Pero pagdating ko, wala si Fatima at Patrick. Ang nag-isang naghihintay sa akin sa maliit na sala si Dad. Tahimik na nakaupo na parang meron siyang lahat ng oras sa mundo. Saglit kong ginala ang tingin sa loob at nagtanong, "Nasaan ang dalawa? At anong pag-uusapan natin?" Nabaling ang tingin ko sa 2 cellphone sa sofa sa tabi nito, kay Patrick at kay Fatima. Nasa kwarto sila. May instinct screaming that I need to check on them right away. Walang ibang salita, dali-dali akong pumunta sa kwarto. Lumalakas ang tibok ng puso ko sa bawat hakbang ko at nang buksan ko ang pinto, "Patrick! Fatima!" Tinangka kong tumakbo palapit sa kanila pero agad akong napahinto dahil tinutukan ako ng armas ng lalaki na kabantay sa kanila. Hindi ko kilala pero pamilyar ang mukha nito at alam ko tauhan siya ng hayop naming ama. Si Patrick at Fatima nasa sulok ng kwarto, nakatali ang kamay sa likuran maging ang mga paa at may tali ng panyo ang bibig pero kahit papano wala ako nakitang anumang sugat sa katawan nila. Their eyes met mine, filled with tears, pleading silently for help. Ngunit ang armas na nakahawak sa kamay ng lalaki pinilit akong tumayo. Takot at galit ang umiikot sa loob ko. Agad akong tumakbo pabalik kung nasan si Dad. Ramdam ko ang pamumula ng mukha ko sa galit. Anong ginawa mo sa kanila? Mga anak mo sila? Ramdam ko ang pagkabasag ng boses ko sa matinding galit. Pakawalan mo mga kapatid ko ngayon din. Kapag di mo sila pinakawalan, tatawag ako ng polis. Inangat ko ang cellphone para takutin si Dad kahit alam kong di mag-work at tama ako. Dahil imbes matakot, nagawa pa ako nitong tawanan. Fiang! Napapailing to at tumayo sa sofa. Sa gagawin mo, mas lalo mo lang ipapahamak ang mga kapatid mo. Relax ang tono nito na para bang ang pag-hostage sa mga kapatid ko ay maliit lamang na bagay. Minuwestra ni Dad ang upuan sa tapat nito. Umupo ka, mag-usap tayo at pag-iisipan ko kung palalayain ko sila. Napilitan ako maupo sa harap ni Dad kahit ayoko. My heart pounded with nerves over whatever twisted demand he was about to make. But I forced myself to self-calm. What do you want? 50 million. Mabilis na sagot nito. Nanlaki ang mata ko sa gulat.
Kailangan ko ng 50 million mula sa'yo para pakawalan ko ang dalawa mong kapatid. 50 million? Saan ako kukuha ng ganun kalaking pera? And what do you think your children are? Bargaining chips you can ransom off? Gusto ko pang dugtungan ng salita ko at sabing nababaliw na ito, pero natakot ako ma-trigger ang galit ni Dad. Baka may gawin to hindi lang sa akin kundi sa dalawa. Bahagya itong natawa. Napakayaman ng pamilya ng asawa mo, Fiang. Hindi birong kayamanang naiwan ni Don Poldo sa mga Azuma at ang mother-in-law mo. Hindi rin biro ang minana niya kay Marlon Tan. Barya lang sa kanilang 50 million. Kaya na lang ibigay yun sa'yo nang hindi kumukurab. Akala niya ba ganun lang kadali yun? At sino ba ako sa akala niya? Para manghingi ng 50 milyon sa pamilya ni Indigo. Kahit utangin ko pa yun sa kanila, sigurado magtatanong sila saan ko gagamitin ang ganun kalaking halaga. Pinilit kong ibaksi ang galit at pag-aalala. Napalitan ng kalmadong ekspresyon. Pinag-cross ko ang aking paa, lumabas ang ngiti na naglalaro sa aking mga labi. Mukhang di mo pa ako kilala, Dad. Sa tingin mo ba nagkakahalaga ni 50 milyon sa akin, sina Patrick at Fatima? I kept my voice steady, devoid of the worry of clawing on me. Ayoko na makita nitong pag-aalala ko sa dalawa dahil baka lalo lang siyang gagamitin sa akin. Laman at dugo mo sila, Dad. Pero para sa akin, half-sibling lang sila sa isang amang kinamumuhian ko. Sa tingin mo, magagamit mo sila laban sa akin? Kahit anong gawin mo sa kanila, wala akong pakialam. Dito sumagot pero nakatitig siya sa akin at alam ko inaaral niya ako. Inaalam nito kung nagsasabi ako ng totoo. Bigla tong bumaling sa pinto ng kwarto kung nasa ng dalawa at mabilis kong sinundan ang tingin nito. Yung tapang na meron ako at pilit na pinakita kay Dad sa isang iglap naglaho na makita ko si Patrick at Fatima nakatayo sa harap ng pintuan. Wala na ang tali sa paa at sa bibig pero nakatali pa rin sa likuran ng mga kamay. At mula sa ekspresyon ng kanilang mga mata at luha, alam ko narinig nila bawat salitang sinabi ko. And I wish, desperately, that I had some way to tell them the truth, na mahalaga sila sa akin, higit pa sa kanilang nalalaman. Kung di mo kayang ibigay sa akin ang gusto ko. My father's voice cut through my thoughts and I forced my attention back to him. Siguradong ang asawa mo kayang ibigay sa akin kapalit ninyong tatlo? Sumenya si Dad sa tauhan niyang nasa likuran ng dalawa at bago pa ako makareact, humakbang na to papalapit sa akin. Ate Fiang! Sigaw ng dalawang kapatid ko nang damputin ako ng lalaki sa braso. Ano ba? Pitahon mo ko? Indigo's POV. Kampante akong bumalik sa table namin ni Fiang para hintayin na lamang siya. Nabasa ko ang text niya na sinabing may pupuntahan lang at babalik din agad kaya mas pinili kong maghintay. Kesa naman gumala ko sa loob ng mall at hanapin siya baka magkasalisi kami at akong hindi niya abutan pagbalik dito. Sa unang 15 minutos hindi ako nainip sa paghihintay sa kanya. Pero nung tumagal na ng kalahating oras, medyo na-alarma na ako. Kung may nalimutan tong bilhin siguradong hindi siya aabot ng ganun katagal. My patience ran out. I stopped watching online and was about to call her when her name suddenly flashed on my screen. Tumatawag siya at agad ko yung sinagot. Hello, Fiang. Nasaan? But I didn't get a chance to finish because the voice on the other end wasn't Fiang. It was her father. Sit down, let's talk, and I will consider letting them go. What do you want? Aning ako rito. 50 million. Kailangan ko ng 50 million mula sa'yo para pakawalan ko ang dalawa. A sense of dread tightened in my chest as I furrowed my brows, trying to process what I just heard. Instinctively, I tapped the record button on my phone to capture the call, then switched to speaker mode so I could listen while my hands worked quickly. Typing a message to Mamila and our family group chat, letting them know I needed help. Dahil dun pa lang sa sinabi ng daddy ni Fiang na kailangan ito ng 50 million kapalit ng dalawa, kinatuban agad akong nasa alanganing sitwasyon ng asawa ko. Lalo ko pa yung nakumpirma na marinig ko ang sumunod nilang pag-uusap, maging ang pagsigaw ni Patrick at Fatima ng Ate Fiang. Then, in the background, I heard Fiang's voice struggling, her panic unmistakable. My heart pounded, my mind racing with worst-case scenarios. I didn't waste a second. I jumped up from my seat and bolted out of the restaurant, moving as fast as I could, determined to find her. Dahil narinig ko ang boses ni Patrick at Fatima sa kabilang linya. Parang alam agad ng instinct ko kung saan sila pupuntahan. As soon as I got to my car, my phone lit up with an incoming call from Mr. Fando, Fiang's father. Doon ko lang napagtantong natapos ng tawag kay Fiang kahit di ko masabi kung binaba niya na ang tawag o kung naputo na to kahit papaano. Hindi ko alam. My pulse was racing, but I took it as steadying breath and answered, forcing myself to keep calm. Hello? Indigo Azuma. Bati nito sa akin?
Bring me 50 million in exchange for your wife. You're coming alone, no one else, and definitely no police. I'll be waiting at Fatima's apartment until 6 p.m. today. Pero mas okay kung mas maaga kang darating.